Gamit natin ngayon, gawa na ng mga makina. Oo, kaya nga mabilisan na rin ang paggawa ng mga bagay-bagay, Kuya Kim, di ba? Pero may mga nananatili pa rin namang local hero na maituturing. Real life panday, meron pa niyan. Itaga nyo sa bato. Yan ang kwentong inalam ni Katrina Son. Sa bayan ng Isabela sa Basilan, may tinaguri ang real-life panday. Pero ang kanyang mga sandata hindi lang ginagamit sa pakikipaglaban. Tanda rin ito ng kanilang pagkakakilanlan. Maingat pero buong lakas, ginagawa ang bawat piraso mula patalim hanggang hawakan. Ang nasa likod nito, isang dugong bughaw mula sa sultanato ng Sulu, si Dato Halun Asakil. Halos 6 na dekada nang nagpapanday ang 67 anyos na si Dato Halun. Kasintibay raw ng bakal ang kanyang braso at kamay sa paghuhulma ng sandata ng mga tausog. Ako nag-umpisa sa kauna-unahang panday ng Basilan. Noong 8 taon na ako, doon ako nagsumikap para tumulong sa kanya. Dapat alam mo na ang mga sandatang tulad ng barong, pira at kalis, ginagamit ng mga tausog sa pakikipagdigma mula pa noong unang panahon. The weapons or the blades are part of their attire. It's identity marker. Malalaman mo agad kung yung gumagamit ay isa bang tausug, yung isa bang yakan. Second, it can also tell kung saan silang nanggaling na family. For the longest time kasi parang ang alam ng mundo tungkol sa Basilan ay kaguluhan, terorismo, nakalimutan makita ng mundo kung ano meron kami. Una munang isasalang ang bakal sa nagbabagang uling nagawa sa niyog. Sa loob ng 15 minuto, hihintaying pumula at lumambot ang bakal. 2 hanggang 3 tao ang magtutulong-tulong pupukin ang bakal para numipis at mahulma. Mabigat na trabaho niyan. Nakapapagod talaga yan. Dahil buong katawan mo magbibigay ng lakas. Lalo na pag nakaharap mo na ang bakal, magbinubugbog mo, diyan ka talaga mahirapan. Wala akong naranasan na nagkaroon ng casualty sa pagpapanday na yan. Kapag matikas na ang bakal, ikakabit na ang scabbard o hawakan na gawa sa kahoy. Saka kikinisin ang patalim. Inaabot ng halos 10 araw ang paggawa ng isang sandata. Naibebenta ito ng 100 hanggang 30,000 piso depende sa klase. Sa paglipas ng panahon, iilan na lang ang panday sa Basilan, pero nagpupursigi si Dato Halun na mapanatiling buhay ang industriya nito. Dapat yan ipapasa sa kanila para balang araw matuto sila gumawa ng sarili nila, pangkabuhayan. Kung baga para sa akin, malaking kayamanan pag nandyan ka na sa trabaho na ito. We actually tap him to do our souvenirs. So kung meron po kaming mga VIPs na pumupunta dito sa amin, binibigyan namin ng maliliit na mga pira or maliliit na bolo. Ang mga tulad ni Dato Halun, buong buhay ang inilalaan para itaga sa bato ang kanilang sining. Ituring natin itong kayamanan para sa kultura at para sa Pilipinas. Ako si Katrina Son at yan ang kwentong dapat alam mo.